Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na po ang karugtong ng ating kwento ni Vlad ng Sora, Karen at simulan na natin. Nagsimula ang eksena ng si Knight Colin ay tahimik na nakaupo habang nagliliyab ang isang nayon sa kanyang likuran. Habang nilalamon ng apoy ang mga bahay at patuloy na umaakyat ang makapal na usok sa kalangitan, casual lamang siyang ngumunguya ng tuyong jerky na para bang walang nangyayaring trahedya. Wala siyang pakialam sa pagkawasak na kanyang iniwan. Lumapit ang isa sa kanyang mga sundalo at iniulat na tapos na daw nilang samsamin ang buong nayon. Tinanong ni Colin kung may nakuha ba silang anumang mahalagang bagay bukod sa mga walang silbing basura. Nahihiyang sumagot ang sundalo na napakahirap ng nayong iyon kaya halos wala silang napala. Gayunpaman, sinabi niyang malamang na iba ang sitwasyon sa susunod nilang pupuntahan. Malapit daw ito sa Marcia, at ayon sa kanilang impormasyon, dating taga-singil ng buwis ang pinuno ng nayon. Agad nang umiti si Colin nang marinig iyon. Kung dating taga-singil ng buwis ang pinuno, sigurado dong marami itong naitabing kayamanan. Nang tanungin niya ang pangalan ng nayon, sumagot ang sundalo na Wisteria Village daw. Lalong lumawak ang ngiti ni Colin at sinabing magaling, mukhang sulit daw ang susunod nilang bibisitahin. Samantala, ibang-iba naman ang sitwasyon sa Wisteria Village. Masaya ang buong nayon dahil ipinagdiriwang nila ang kasal ng kapatid ni Gerta. Nagkukwentuhan ang mga tao, naglalaro ang mga bata, at umaalingaw ang musika sa buong paligid. Sa gitna ng pagdiriwang ay may malaking inihaw na baboy na ibinigay ni Vlad. Dahil bihira silang magkaroon ng ganitong pagkain, halos lahat ng taga-nayon ay nagtipon upang tikman ito. Lumapit si Gerta kay Vlad at nagpasalamat, ngunit natawa lamang si Vlad. Sinabi nito na ibinigay daw iyon sa kanya ng pinuno ng nayon bilang kapalit, siningil niya daw ito ng isang gintong barya. Napangiti si Gerta sa sinabi ni Vlad at sinabi nito na gustong-gusto daw ito ng kapatid niyang si Mary, sigurado daw itong matutuwa siya sa kanilang inihanda. Umiling nga lamang si Vlad at sinabi nitong huwag daw itong tawaging basbas at hindi naman daw pari si Vlad. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong ni Vlad kung may kamag-anak ba ang mapapangasawa ni Mary sa Marcia. Tumungo si Gerta at sinabi nitong oo, may tindahan raw sila ng tela roon. Tumungo rin si Vlad bago naging seryoso ang kanyang mukha. Sinabi nitong huwag daw nitong kalilimutan ang sinabi niya. Kapag natapos daw ang kasal, ipadala daw agad ni Gerta ang pamilya nito sa Marcia. Nagulat si Gerta sa biglang pagbabago ng tono ni Vlad, tuloy pa nito, nakaunti na lang daw ang oras nila. Hindi na nagtanong pa si Gerta. Alam niyang may dahilan kung bakit ganoon kaseryoso si Vlad. Nang dumating ang pari at sinimulan ang seremonya, nagpaalam si Gerta at umalis. Pagkatapos noon, lumapit ang kapitan ng mga mersenaryo na si Stefan at sinabi nito kay Vlad na bumalik na ang ipinadala nila na mga scout. May paparating daw na mga armadong grupo. Tinanong ni Vlad kung gaano daw katagal bago sila makarating. Sumagot naman ang kapitan na ngayong gabi rin daw. Tahimik na tumingin si Vlad sa kasalang nagaganap sa likuran niya, ayaw niyang masira ang masayang araw na iyon kaya kailangan daw nilang protektahan ang pagdiriwang na iyon. Inutusan niya si Stefan na ipaalam sa pinuno ng nayon ang sitwasyon pagkatapos ng seremonya. Nang malaman niyang natuntunan ng kanilang mga scout ang mga espiya ng kalaban, sinabi niya rito na kung ganoon, sandali lang siyang mawawala. Agad naman siyang umalis ng nayon. Samantala, sa isang kuweba, nagpapahinga ang mga scout ni Colin habang kumakain ng tuyong karne. Isa sa kanila ang nagreklamo at sinabi nitong umi na siya sa jerky na ito. Tumawa ang isa nilang kasama at sinabi nitong magtiis na lamang daw ito at malapit nang dumating si Lord Colin. Dagdag pa niya, pagkatapos nitong nayon, magdedeklara na daw sila ng digmaan at malaki daw ang gantimpala na ibibigay ng Baron. Ngumisi siya at sinabi nitong mukhang mayaman daw ang nayong iyon, at mukhang kanina pa daw sila naghahanda ng malaking handaan. Tuloy pa nito na mukhang may inihaw pa daw na baboy roon. Nang marinig iyon, lalo silang ginanahang kumain habang iniisip ang mga pagkaing naghihintay sa kanila. Ngunit biglang may malamig na boses na narinig mula sa bungad ng kuweba. Sinabi ng misteryosong boses na sa kasamaang palad, ay hindi na ninyo iyon matitikman. Paglingon nila, nakita nilang nakatayo roon si Vlad habang hawak ang kanyang espada. Lumipas ang ilang oras, ay dumating si Colin sa Wisteria Village. Ngunit sa halip na salubungin ng mga taga-nayon, 3 krus ang bumungad sa kanya. Nakapako roon ang 3 niyang scout.
Nanlaki ang kanyang mga mata at halos hindi siya makapaniwala. Tinawag niya ang kapitan ng kanyang hukbo. Tinanong nito ang kapitan kung sino daw ang mga iyan. Matapos suriin ang mga bangkay, sumagot ang kapitan na sila daw ang kanilang mga tauhan. Namula sa galit ang mukha ni Colin, hindi niya akalaing may makakapatay sa mga scout na ipinadala niya. Matapos mag-isip sandali, sinabi niya na may mga mersenaryong nagtatago sa loob ng nayong ito. Nagtanong ang kapitan kung ano daw ba ang kanilang gagawin. Mahigpit na hinawakan ni Colin ang kanyang espada at sinabing gaganti daw sila. Sumigaw siya patungo sa nayon at sinabi nitong sino daw ang pumatay sa mga tauhan niya. Lumabas daw ito, at kapag hindi daw nito binuksan ang tarangkahan, papatayin daw ng kabalyero ang lahat ng nasa nayon. Maya-maya, bumukas ang tarangkahan, isang lalaki ang dahan-daang lumabas. Iyon pala ay si Vlad. Kalmado niyang sinabi na matagal na rin daw nang huli silang magkita. Sumimangot naman si Colin at tinanong ang lalaki na kung sino daw ba ito. Bahagyang ngumiti si Vlad at sinabi nitong mukhang nakalimutan na daw ni Lord Colin kung sino si Vlad. Habang pinagmamasdan ang kanyang mukha, unti-unting bumalik ang alaala ni Colin, nakilala niya ang pamilyar ng ngiting iyon. Dahan-daang hinugot ni Vlad ang kanyang espada at sinabi nitong kilala daw si Vlad bilang si Vlad ng Sora. Noon, siya daw ang escudero ni Sir Yeager. Nanlaki ang mga mata ni Colin, ngayon lamang niya napansing halos magkapareho ang tindig nilang dalawa, parang si Yeager mismo ang nasa harapan niya. Hindi na napigilan ni Colin ang kanyang galit at sumugod siya habang sumisigaw. Sinabi niyang isa dong asong alipin si Vlad ng Bezid. Ngunit madaling sinalag ni Vlad ang kanyang pag-atake. Nagbanggaan ang kanilang mga espada. Diretso siyang tumingin kay Colin at sinabing hindi daw Northern Bastard ang pangalan niya. Sinabi niyang siya daw si Vlad ng Sora. Mas lalong nagngit-ngit sa galit si Colin. Nagsimula ang mabangis na labanan ng dalawang kabalyero, at sunod-sunod na nagbanggaan ang kanilang mga espada habang nagliliparan ang mga spark sa bawat salpukan. Habang abala si Colin kay Vlad, iniutos ng kapitan ang pagsugod ng kanilang hukbo. Ngunit bago pa sila makalapit, isang palaso ang tumama sa ulo ng isang sundalo. Pagtingin nila sa pader ng nayon, nakita nilang nakapwesto na ang mga mamamanang mersenaryo. Sinabi ng kapitan na itaas daw nila ang kanilang mga panangga. Sabay-sabay na itinaas ng mga sundalo ang kanilang mga kalasag at nagpatuloy sa pagsulong. Ngunit biglang naramdaman ng kapitan na madulas ang lupa. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niyang nababalot pala ito ng langis. Nanlaki ang kanyang mga mata at sinabing umatras daw sila. Ngunit huli na ang lahat. Mula sa itaas ng pader, pinakawalan ni Stefan ang isang nagliliyab na palaso. Habang lumilipad ito, sinabi niya sa mga kalaban na lagi daw nitong tingnan kung saan sila humahakbang. Pagbagsak ng palaso, agad na nagliyab ang langis. Sa loob lamang ng ilang sandali, nilamon ng apoy ang buong hukbo. Nagkagulo ang mga sundalo habang sinusubukang patayin ang apoy sa kanilang katawan. Ngunit wala na silang matatakbuhan at napapalibutan na sila ng apoy. Nang marinig ni Colin ang kanilang mga sigaw, napalingon siya sa kanyang mga tauhan. Natigilan siya nang makita ang nangyari sa kanyang hukbo. Sa malamig na tinig, nagsalita si Vlad. Sinabi nitong ngayon ay sila na lang daw ang natitira. Lord Earthborer. Habang napapaligiran ng naglalagablab na apoy, naalala ni Colin kung paano siya humantong sa ganitong kaunos-lunos na sitwasyon. Bilang isang ipinagmamalaking kabalyero ng House Philos, itinuring niyang isang malaking kaputan at insulto ang utos ng kanyang Panginoon, ang magkunwaring isang ordinaryong bandido. Labis siyang pinagtawanan ng ibang mga maharlika, ngunit wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang lunukan ang kanyang pride dahil ang lahat ng kahihiyang ito ay nagsimula matapos ang kanyang matinding pagkatalo laban kay Yeager. Dahil nawala ng impluensya sa politika at walang mukhang may haharap, napilitan siyang tanggapin ang maruming papel ng isang mersenaryo para lamang manatiling kapaki-pakinabang. Upang maibalik ang kanyang nawalang karangalan, isinumpa niyang gagampanan niya ang madugong misyong ito ng walang alinlangan, kahit pa pumatay siya ng daan-daang inosenteng tao. Ngunit ngayon, sa gitna ng mga guho ng kanyang ambisyon, muling may hamarang sa kanyang landas. Sa pamamagitan ng makapal na usok, nakatayo ang kalmadong si Vlad. Muling sumiklab ang galit ni Colin. Isinumpa niya ang kanyang kapalaran dahil isang hamak na tagahilaga na naman ang pumuputol sa kanyang huling pagkakataong makuha muli ang respetong para sa kanya.
Mariin niyang tinitigan si Vlad at nangakong pupugutan ito ng ulo upang ihandog sa kanyang Panginoon. Ngunit hindi natinag si Vlad. Bahagya pa itong ngumiti at nagbiro na mukhang malaki nga ang pabuya sa kanyang ulo. Saka nagbago ang aura ni Vlad, biglang naging mabigat at nakakatakot ang presensya ng batang kabalyero. Pinalik niya ang tanong kay Colin, sinabi nito na kung magkano naman kaya daw ang halaga ng ulo ng kabalyerong si Colin. Napakunot noo si Colin sa galit. Imbes na sumagot, dahan daw ang pumasok si Vlad sa isang perpektong tindig at humugot siya ng espada na nagningning sa bughaw na liwanag. May malamig na kumpiyansang sinabi ni Vlad na kailangan niyang malaman ang halaga ng ulo ni Colin, upang malaman niya kung gaano kalaki ang magiging halaga ng sarili niyang buhay kapag iniwan niyang bangkay ang kalaban. Samantala, sa kabilang panig ng labanan, naging mistulang impyerno ang sitwasyon. Nagmamakaawa at sumisigaw sa sakit ang mga sundalong naipit sa bitag habang nilalamon ito ng apoy. Mula sa itaas ng pader, walang awang pinaulanan sila ng mga palaso ng mga mersenaryong mamamana. Ang utos sa kanila ay malinaw, patayin ang anumang gumagalaw at huwag magtira ng buhay. Agad namang kumilos si Captain Stefan upang iligtas ang nayon, inutusan niya ang mga tao na buhusan agad ng tubig ang mga kahoy na pader ng depensa. Bilang isang veterano, alam niyang kung hahayaan ang apoy, madadami maging ang tarangkahang kanilang ipinagtatanggol. Mabilis namang sumunod ang mga tao sa loob ng nayon. Sa labas, natapos na ang massacre. Lumapit ang tenyente kay Stefan at iniulat na matagumpay nilang nalipol ang hukbo ng kalaban. Ngunit nanatiling seryoso ang mukha ni Stefan. Habang nakatingin sa commander ng kalaban sa malayo, binalaan niya ang kanyang mga tauhan na simula pa lamang daw ito. Sinabi niyang kung sakaling matalo si Vlad sa labanang iyon, pagsapit ng gabi ay tuluyang mabubure sa mapa ang buong nayon. Sa gitna ng labanan, hindi makapaniwala si Colin sa nakakatakot na aura na nilabas ni Vlad. Hindi niya lubos maisip kung paano nagkaroon ng ganoong kalaking kapangyarihan ng isang tagahilaga sa napakaikling panahon lamang, ngunit isinantibi niya ang takot. Buong kumpiyansa niyang sinabi na walang mababago sa aura ni Vlad. Tumalon si Colin sa himpapawid at buong lakas na ibinagsak ang kanyang dambuhalang espada. Nagawa naman itong salubungin ni Vlad. Nagsalpukan ang kanilang mga sandata, at buong bigat na itinulak ni Colin ang kanyang espada pababa. Sinabi niya kay Vlad na ang agwat sa kanilang pisikal na lakas ay isang pader na hinding-hindi nito malalampasan. Ngunit nagulat si Colin, hindi man lang daw natitinag ang depensa ng batang kabalyero, doon niya napagtanto ang isang imposibleng bagay. Hindi lang ang espada ang binalutan ni Vlad ng aura, kundi maging ang buong braso at balikat din ito. Sa sobrang galit, lalong idiniin ni Colin ang kanyang sandata upang durugan si Vlad gamit ang malahalimaw na lakas. Ngunit mahinahong inilihis ni Vlad ang atake ng kabalyero. Sa isang mabilis na galaw, naitaboy niya ang hampas kaya naman bumaon ang dambuhalang espada ni Colin sa lupa. Sinamantala ni Vlad ang pagkakataon iyon. May bahagyang ngiti niyang tinanong si Colin kung pamilyar ba rito ang tunog ng nadulas na espada, ang tunog noong araw na tinalo siya ni Jaeger. Lalong nagalit si Colin. Sumigaw siya sa galit at nagpakawala ng aura na nagpadurog sa lupa. Ngunit kalmado lang si Vlad. Napagtanto ni Vlad na ang lakas ni Colin ay nanggagaling sa matatag nitong pagkakatayo sa lupa. Kaya naman, tinipon ni Vlad ang kanyang aura sa kanyang paa at buong lakas na inapakan ng lupa. Nawasak ang kinatatatayuan ni Colin kaya nawalan ito ng balanse. Labis ang gulat ng commander, inisip niya kung gumagamit ba si Vlad ng mataas na uri ng magic. Dito na mas bumilis ang mga galaw ni Vlad, hindi na siya masundan ng tingin ng veteranong kabalyero. Pinagsasama niya ang iba't ibang estilo ng mga maalamat na kabalyero sa isang tuloy-tuloy na daloy na pag-atake. Para kay Colin, tila parang hindi lang isang tao ang kanyang kalaban, kundi isang mandirigmang nagtataglay ng galing ng maraming masters. Hindi na niya mabasa ang susunod na galaw nito. Hindi binigyan ni Vlad ng pagkakataong makabawi ang kalaban. Sunod-sunod ang kanyang mga pag-atake, kaya napilitan si Colin na dumpensa na lamang. Habang magkaharap at nagkakatama ang kanilang mga espada, mahinahong nagtanong si Vlad na kung tama ba ang kinaroroonan niya. Nalito si Colin sa tanong ng batang kabalyero. Ngunit sa isip ni Vlad, ito ang sagot na matagal na niyang hinahanap sa kanyang paglalakbay, ang malaman kung saan ba talaga siya nakatayo sa napakalawak na mundong ito. Sa tindi ng kanilang huling pagtatagpo, humiling muli si Vlad na sagutin ang kanyang tanong.
Sumigaw si Colin na makikita daw ni Vlad ang sagot sa sarili nitong mga mata. Ibinuhos ni Colin ang lahat ng kanyang natitirang lakas sa isang huling malakas na hampas, habang ipinagmamalaki ang pangalan ng House Phelan. Walang umatras sa kanila, ngunit bago tumama ang paalang na pag-atake ni Colin, kalmadong naghintay si Vlad hanggang sa huling sandali. Sa kanyang isip, tahimik siyang nagpasalamat kay Colin. Saka nagpakawala si Vlad ng isang napakalakas na ganting pag-atake. Sinalubong niya ang pag-atake ni Colin at tuluyan nitong naitulak pabalik ang espada ng commander. Nabasag ang tindig ni Colin at nawalan siya ng depensa. Tiningnan siya ni Vlad at muling pinasalamatan dahil sa wakas ay nahanap na niya ang kanyang sagot. Nang walang pag-aalinlangan, sumulong si Vlad at bumaon ang kanyang espada sa dibdib ng commander. Natapos ang laban at nagtagumpay si Vlad, bumagsak na walang buhay si Colin sa lupa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, mag-isang nakatayo si Vlad. Tumingin siya sa langit at mahinang sinabi na kaunti na lamang ang kailangan niyang tahakin upang marating ang kanyang destinasyon. Samantala, sa isang napakalayong engranding bulwagan, isang sundalo ang lumapit sa kanyang commander at nagulat na dumating na ang pinakahihintay nilang sandali. Tinanong ng commander kung formal na bang ibinigay ng Dragon Blood Book ang kanyang pahintulot. Nang kumpirmahin ito ng sundalo, malakas na natawa ang commander sa labis na kagalakan. Sinabi niyang sa wakas ay matatapos na ang sumpang matagal na nilang kinikimkim sa kanlurang lupain. Agad siyang naglabas ng mga utos. Inutusan niya si Godwin na umalis kaagad at kaladkarin patungo sa kanya ang babaeng nagpapakilala bilang tagapagbantay ng hilaga. Pagkatapos, naging malamig at puno ng pumatay na layunin ang kanyang mga mata para sa huling utos. Sinabi nitong dalhin daw sa kanya ang pinugot na ulo ng batang nang ahas na kawin ang espada ng kanyang anak. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.